na bato po siya sa ulo. Iniwan siya ng anak? Opo, at saka ng asawa niya. Mama, kung mayaman lang tayo, hindi naman lilibas dito. Sinsya na kayo mga kababayan. Naiiyak ako. Pag sinasabi namin na huwag ka natin pumamalimos, tumatakas po talaga siya. Tumungo naman ang Team Daddy Frankie sa GMA Cavite para alamin ang sitwasyon ng isang ama na di umano iniwan ng sariling asawa at anak. Dito ba, bro? Diyan, Dad. Naro sa atin ng concerned citizen. Pababa, sige, sige. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Teka lang, hiningal ako eh. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, may na-scout po si Sam Motovlog. May nilapit sa atin na isang lolo na na-stroke daw. Although hindi pa natin alam kung ano ang kwento, kabuuan ng kwento ng buhay. Kaya sa araw na ito, samahan niyo po ako para alamin natin at kung ano ang pwedeng itulong ng Team Daddy Frankie. Pero mga kababayan, bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna ang Team Rise Above. Yan, maraming salamat sa pamumuno po yan ni Tita Hanes. Ganon din sa mga kababayan nating OFW, yan, mga kababayan natin nasa abroad, doble ingat. Saan man kayo naroroon, dito rin po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ingat po tayo and God bless. Tara! Yan. Ang layo nito pa rin, narating mo dito. Ay, ganun. Dito po yung Dad, yung bahay. Ay, dyan ba? Sige, tara, pasukin natin. Ako po. Ay, magandang umaga po. Sila Sam. Opo, Dad. Paano mo sila nakilala? Nadaanan ko minsan po doon, Dad. Si tatay mismo. Opo. Tay, magandang umaga po. Okay daw po. Pag ganito, min... Okay. Ito, thumbs up. Okay. Anong pangalan ni tatay? Diyos ko po. Dioscoro. Ikaw nga, sabihin mo nga, kaya mo sabihin? Ang galing yung ano mo. Kaya mo kaya? Ayun, Diyos ko gawat daw. Ano nyo po siya? Ano ko po, kapatid ko po. Okay. Ako po si Daddy Frankie. Kumusta po kayo? Pasensya na kung nagawi ako dito. Gawa ng na-scout po kayo ng isa sa kasamahan namin. So, okay lang po ba na ma-interview namin kayo? May video po tayo, ma'am. Okay lang i-upload namin sa amin. Po, malaking bagay po yun sa kapatid. Walang problema. Ayan. So, okay lang pumasok. Pero nakapasok na ako. Ay, okay lang po, walang problema. Ayan. Kumusta si tatay? Okay daw po. Okay. Ba't kinakagat ni tatay ang towel? Kasi po, yung dila niya po ay lumalabas. Tapos naglalaway po siya. Pag walang towel. Opo. Lumalabas po yung dila niya hanggat umaabot Ano po po ba nangyari kay tatay? Ano po siya eh. Bali, pasma po. Napasma. Opo. Na ano po siya na ang kwento niyan po kasi dati po nung ano pa siya, malakas pa po siya na bato po siya sa ulo. Nabato? Opo, nabato po siya. Nagtatrabaho po siya dati sa pabrika. Opo. Tapos nung nabato siya po sa pabrika, ginamot lang po, pero hindi po namin napasitis kasi kadahilanan po ng mga araw na mahirap pa rin pa kami. Kaya yon. Tapos napansin po namin, unti-unti siya naparsado. Na-paralyze na? Opo. Ilang taon na po ba si tatay? Ilang taon na kuya? Ngayon, nag-birthday siya ng March 13 eh. 49 po. 49 na siya. Ay, bata pa. Opo, bata pa po talaga. Ano nyo po siya? Kuya ko po. Kuya nyo? Bunso po ako. Ay, ikaw bunso. Opo. May asawa ba si tatay? Opo. Anak? Opo. Ilan?
Isa po. Nasaan? Nasa kapitbahay po. Iniwan na po siya. Iniwan siya ng anak? Opo, tsaka ng asawa niya. Ay, bakit iniwan? Eh, ayaw na siguro sa kanya mag-alaga. Kaya ganon. So sad naman. Pero nung malakas pa siya at nagtatrabaho, magkasama sila? Ay, opo. Opo, magkasama po sila. Nasaan na ngayon ang asawa at anak? Nasa kapitbahay lang po. Dito sa bloke lang po namin, nasa baba po. Ah, nandito lang din. Opo. Ano ba yun? Paano nga ba nangyari? So, ito bahay niya to. Opo, sarili niya po ito. Napakainit, Opo, no? opo. Dapat ano po, gawa lang, dati po kasi yan, sako-sako lang po yan. Oo. Meron pong tumulong po sa kanya, mga ano po, kapitan po namin. Mm-mm. Tinulungan siya, pinagawa po siya ng ganito, ng bahay. Ito, pinagawa po sa kanya. Naawa po sa kanya. Tinulungan po kami ni kapitan. Ah, salamat kay Kapitan. Opo, ano po siya. Kaya yun. Pag ano po, ang ginagawa po ng kapatid ko, siyempre, nahiya siya sa amin eh. Nahiya Sino siya sa po amin. siya? Opo. Si tatay. Amin na dun. Di ba nahiya ka sa amin? Kasi lahat kami, may mga anak na. Ilan kayo magkakapatid pala? 5 po, pero patay na po yung 2. So, tatlo na lang po kayo kami. nagtutulong-tulong, pangatlo Opo. si tatay. Opo. So, bali, 2 kayong magkapatid Opo. tumutulong. Opo, 2 kami po. Gaano na siya katagal na ganyan ang sitwasyon? Sobra po ng tagal. Ilang taon na po? Ay, 49 ka na. Di ano, mga 11 years na, kuya. Sobra pa. Sobra pa po talaga. Oh, more than 10 years. Opo, ganun po. Sobrang tagal na po. Paano nangyari? Bakit iniwan siya? Pwede ba namin malaman yung kwento yung simula? Iniwan po siya ng Ayan. ano. Mga kababayan, no, hindi ko inaakala na ganon. So, yung Team Daddy Frankie po, itinuro lang si tatay sa amin para tulungan or kung makita ko ano yung pwedeng itulong ng Team Daddy Frankie. Pero regarding po sa problema, gusto lang po namin malaman pero wala kaming balak or anuman mangialam. Opo. Paano ba nagsimula? Bakit dumating sa punto na iniwan si tatay, pati yung anak niya? Bakit siya iniwan? Sa dahilanan po na nahirapan na rin kasi yung babae kasi matagal na rin to si kuya mahirap. Yung ano na lang po siya talaga. Nung araw po talaga, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ngayon nakakatayo na siya. Dati po makita niyo po tong kuya ko para siyang ahas. Kung kumakain, nasa plato lang para hindi siya makaupo. Nahirapan po talaga siyang umupo. Pero ngayon sa awa ng Panginoon, ayan, nakakaupo na siya, nakakatayo na po siya. Siyempre, hindi ko naman po masisisi yung babae. Kasi siyempre po sa kadalahian na mahirap. Kasi siya rin, nahirapan din po siya eh. Nangangalakal din yung asawa niya dati. Naglalabandera. Siyempre, may isa po silang anak. Nakakailang pakainin. Eh kami naman po, pare-pares din po kaming maraming anak. Hindi ko kayang tumulong ng mga panahon sa kuya ko. Maaari, bigyan ko lang 1 kilo. Yun lang ang kaya ko. Kaya nung mga panahon na yun, tinanggap na ng kuya ko na umalis yung babae. Kaya po nag-asawa na po ng iba. Nag-asawa Opo. na. Tsaka totally po, yung babaeng na yun, tiga rito rin po, hindi po kami nagsama ng loob sa kanya. Tanggap namin po. At tsaka itong kuya ko, tanggap niya na nag-asawa na yung asawa niya. Hindi niya hinahabol. Kasi katwiran niya, ano niya yung, kalayaan niya yun. Binigay. Karapatan niya yun. Kasi para hindi na mas lalong mahirapan yung babae. Yung anak naman po, hindi ka talagang katotally na tutulungan yung ama niya na maglaba, magluto. Kasi nga, syempre nag-aaral pa ng mga panahon na yun. Ilan taon ba yung anak ni tatay? Ilan taon na kuya si Sile? Ngayon? 60, 20? 20 na po. 20 na. Babae, lalaki? Lalaki po. Hindi man lang ba pinapasyalan dito? Hindi po. Hindi niya pinapasyalan. Nakikita niya nga po na nagsisibak yung tatay niya ng kahoy. Nagsisibak pa si tatay? Opo. Ang gagawin ng mga anak kong lalaki, Tito, wag ka na magsibak, kami na. Kasi kahoy po talaga ang gamit Di ba niya. dapat kahit papano? Opo. Pero napakabait niyo po. Opo. Tinanggap ninyo yung, binigay ninyo yung kalayaan ng asawa ni tatay. Opo. Dahil ba sa nahirapan sila? Opo. Kasal ba sila ni tatay? Ay, hindi po.
Pero kasal o hindi, Oo. nagsama sila at may anak. Oo. Pero okay na yun, wala akong Oo. ano doon. Kumbaga napag-usapan lang natin Opo. kung bakit umabot sa puntong ganito si tatay. Opo. Sayang lang hindi na natin makausap si tatay, no? Garargar na. Opo. Boses na. Sa ngayon, paano nabubuhay si tatay sa mga bigay nyo na lang? Opo. Ganito po. Sa bigay po, hindi naman po kami talaga nakakapagbigay kay kuya. Aminado. Alam po niya yan. Buhay namin, magkapatid. Ang naitutulong ko lang sa kapatid ko, yung anak kong dalaga, paglalaban niya yung tito niya, paglilinis niya, kung maaari. Kasi pag wala siyang pasok, ayan, uutusan ng kuya ko, pupunta ng palengke, ayan. Pero minsan, itong kuya ko, gumagawa talaga ng paraan para pumunta ng Magra. Nanlilimos po talaga siya. Nakakagala pa si tatay. Opo. Nakakalakad. Nakakalakad po, gamit po yan. Salamat. Kaso lang po, madalas po dito sa loob ng bahay o kaya dyan, na ano siya, nadadapa. Eh, sabi ko nga po sa kanya, huwag ka nang gumala, kuya. Sabi niya, ayaw ko lahat hingiin sa inyo. Ayaw ko magpabigat sa inyo. Kahit hindi po namin alam, lalayas at lalayas siya. Tsaka nag-ano pa po siya, nag-El Shaddai siya, nagsisimba po siya. Ayan po yung mga ano niya. Gusto niya kasi magsimba. Kaya yun po, ang kapatid ko. Gamit yung isang saklay. Opo. Ang hirap umakyat, patarik ito. Opo. Ay, ang gagawin niya, tatawagin niya yung mga anak ko. Si Andre, si Andrew, o kaya si Paneneng. Aalalayan nila yan sa taas. Sabihin nila, huwag kayong maingay sa mama niyo na umalis ako. At hahanapin ko siya. Kasi ako naman po naghahatid sundo ng bata. Para naman din po makatulong ako kasi nag-aaral pa po yung mga anak ko eh. Kaya talagang tumutulong ako sa asawa ko. Ayun, na minsan tumatakas. Minsan nga po minsan nagugulat ako na sa Magra, tapos namimili kami. Ang sakit kaya sa pakiramdam ng kapatid mo na nanlilimos tapos wala kang maibigay. Ang sakit. Yung mga anak kong babae, sabi niya, Mama, kung mayaman lang tayo, hindi naman lilimos dito. Hindi na siya manlilimos. Napakasakit po sa amin na makita ko yung kapatid ko nanlilimos. Tapos mga anak ko umiiyak. Sabi ko, wag na anak, kaya natin to kasi may awang Panginoon, makakaraos din tayo. Siguro, balang araw may tutulong din sa tito mo. Kahit hindi na tayo ang tulungan, tito mo na lang. Masaya na ako. Sabi niya sa akin ng anak kong dalaga, hayaan mo ma, magbubutihan kong pag-aaral ko. Para si tito hindi naman lilimos. Kasi nasasaktan siya. Na nakikita niya yung tsuhin niya. Nalilimos sa ibang tao. Na kami, kaya lang may bigay yung ilaw, kaya lang yung tubig. Pagkain. O tito, 1 kilong bigas, kaya lang na may abot sa kanya. O kaya, dadalhin siya sa doktor. Hindi ko nga siya madala sa doktor. Tingnan mo, namamaga. Kasi antibiotic na, mahirap pong bumili ngayon. Kailangan may reseta pa. Opo. Gagawa pa ako ng paraan para makabili lang ako ng gamot ng kapatid ko. Gagawin ko, manghihingi ako ng reseta ng ibang tao. Ilalagyan ko ang pangalan niya para lang makabili ako ng gamot. Kasi nung karaan po, namamaga po talaga yan. Hindi siya makatayo. Tapos nadapa pa siya. Sabi ko sa kanya, kuya, hindi ka na dapat naglalakad. Kasi kawawa ka na. Hindi mo na kaya talaga. Sabi niya, may awa ang Panginoon eh. Sabi niya, may awa. Gumaganon pa siya sa akin. Kaya sabi ko, kuya, magdasal ka na lagi. Kaya nga minsan sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-alaga ng manok. Huwag ka na mag-alaga ng kalapati. Sabi niya, therapy ko yan. Sabi niya, therapy ko yan eh. Kasi para doon lang ako nagiging masaya eh. Libangan, wala nga siyang TV, wala nga siyang electric pan eh. Electric pan na binigay ko, sira pa na, nasira na. Sabi niya nga gusto pa nga niya ne, TV, gusto ko bumili ka TV ne. Sabi ko, kuya, hindi ko pa kaya. Kasi paborito niya si Tanggol. Oo, di si Cardo. Naku, grabe, pag yun napapanood yan, tuwang-tuwa siya dyan. Ayan. Tuwang-tuwa siya. Malay nyo po, pag napanood nila yung video, basta lagi lang tayo magpipray, no? Opo, lagi po Wag lang talaga. tayo mawawalan ng pag-asa. Tay,
Umiiyak si tatay, mga kababayan, nagiging emotionally dahil naririnig niya yung kwento ng kanyang kapatid. Alam ko ramdam ni tatay kung gaano siya kamahal ng mga kapatid niya. Napakabait niyo pong tao, ate, Nay. Hindi po. Hindi Mahal na naman ako- mahal niyo ang kapatid niyo. Opo. Naniniwala talaga ako na Mahal ko po talaga blood ang kapatid ko. thicker than water. At ano man ang mangyayari. Opo. Ano't ano man mangyayari, pag halimbawa wala na yung mga magulang natin, tutulong talaga sa atin, mga kapatid pa rin. Opo. Magkaroon man ng tampuhan ng magkakapatid, Opo. pagdating sa dulo, Kayo pa rin. walang ibang tutulong. Talaga po. Naniniwala po ako dyan. Yes. Naniniwala po ako dyan. Kasi bago po namatay ang nanay ko, sabi ng nanay ko sa akin, Nini, ikaw ang kumbasa ikaw ang yung may pinag-aralan, ikaw yung malawak ang pangunawa. Eto lang sasabihin ko sa iyo, huwag mong pababayaan ang kuya mo. Kung tutusin po, dalawa talaga na stroke sa amin dalawa po, namatay na po yung kuya ko. Namatay na po. Ako rin po ang nag-alaga noon. Kaya sabi niya sa akin ng nanay ko, huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Kahit anong mangyari. Totoo nga po yan. Talagang pinaglalaban ko tong kapatid ko. Ayaw ko na nilalait ang kapatid ko. Bagkus, ipagdasal pa nila na humaba pa ang buhay ng kapatid ko. Nag-birthday nga siya. Sabi niya, Ni, kahit biko lang, pinagluto ko talaga siya ng biko niya. Tuwan-tuwa pa nga siya sa akin Sabi niya, salamat Nini, sa biko mo. Totoo, hindi ako marunong magbiko, pero pinag-aralan ko yan, nanood ako yung YouTube. Natutunan ko. Sabi niya, the best. Gumaganon siya, the best daw. Kaya sabi ko, nambola ka pa. Sabi ko sa kanya. Nakakatuwa Natuwa naman. siya. Nakakatuwa naman kayo magkakapatid, no? Kahit na anong hirap, ano't ano man ang kalagayan, talagang nagmamahalan. Saludo po ako sa inyo magkakapatid. Sana lahat ng magkakapatid ganun, no? Opo. Napakaswerte nyo tayo. Kasi po, kahit sabihin natin mahirap, ganyan ang naging kalagayan ninyo, may mga kapatid kayo mapagmahal. Hindi ko naman sinasabing lahat kasi may mga ibang magkakapatid na nakikita ko, maayos naman ang buhay nila. Pero hindi sila nag-uusap, hindi Opo. sila okay, di ba? Opo. May ganun po talaga. Para sa akin kasi tawag nito, mas mahalaga pa rin yung pagmamahalan kaysa kayamanan. Opo, tama po. Di ba? Kasi Tama yung kayamanan natin na yan, nandito lang yan sa lupa. Opo. Pero mas masaya ang mga magulang natin, mas masarap pa rin tignan. Yung mga bagay na kahit anong hirap, nagmamahalan pa rin. Opo. Kaya gaya na aking sinabi, sana lahat ng magkakapatid ganun. No? Opo. Sinsya na kayo mga kababayan, naiiyak ako. Dahil sa pagsaludo ko kay nanay kung gaano siya kamahal. Tama na yung iyak, Frankie. So, paano ikaw nag-aalaga? Paano yung mga gamit ni tatay? Ay, ganun po. Kasi ganito po, yung anak ko pong dalaga, siya po yung pinapaano ako. Sige, tito mo maglalaba anak, itakob mo yung yung extension. Kasi mayroon, buti na lang nga po, may kapitbahay kami. Ibebenta niya nga po yung washing na niya sa ibang tao. Sabi ko sa kanya, te, eto, lang po, maawa po kayo sa kapatid ko. Kung po pwede po ba, bilhin ko na lang po yung washing nyo. Binebenta niya nga yan 1,000 Sabi ko, tawaran ko na lang ng 500. Buti na lang, sabi ko, kuya, inuutang ko yung yung dryer. Pag may pera ako, doon ko na lang babayaran. Sabi niya, wag, may naipon ako. Nagulat ako. Barya talaga yun, no? Barya yun. Puro bariya. Oo, binigay ko. Yun.
Kaya sabi ko, anak, sige, hindi ka na mahihirapan, hindi ka na magkukusot-kusot. Dati anak mo nagkukusot. Opo. Mabuti masisipag yung anak mo, Opo. mababait. Opo. Willing din silang tumulong sa Opo. kanilang tito. Opo. Dati nga po, pag ito dumudumi, nagsi-CR to. Tigatapon ng tae niya. Yung mga dalaga ko. Yung anak nyo, dalaga Opo. nyo. Oo, sa Totoo. kabilang bloke pa po nung kasi wala pa po ako ng papagawa ng CR. Walang CR dito. Opo, dati po. So, ang naglalaba anak nyo, nagtatapon ng dumi ang anak nyo. Opo. Kung ano yung bunga siya, ay puno siya rin ng bunga. Opo. Napakabait nyo, mabait. Opo. Pwede ba makilala yung anak nyo? Opo. Pwede, Andun po sa bahay po namin. pwede makausap? Opo, sige po. Rayali ka. Buka dito sa tabi tito. Siya yung anak nyo. Opo, siya po yung tagatapon ng dumi ng tito niya doon sa kabilang bloke po. Ano pangalan mo? Andrea po. Andrea. Ilang taon ka na? 19 po. 19. Tito mo. Apo. Nasabi ng nanay mo sa akin na ikaw daw ang katulong ni nanay para maglaba, Opo. tsaka magtapon ng dumi. Bakit walang CR kasi dito? Hindi pa pwede maghukay? Ay, sa ngayon po, yan po ang anano ko. Ngayon, siya yung sa amin na may CR na po ako. May CR doon. Oo, dati ka po kasi may CR dun sa kabilang bloke na caretaker din po ako dati na may bahay. Eh, noon, wala din ako CR noon. Ang ginagawa ko dito, ginagawa nitong anak ko, kinukuha niya, tapos tinatapon niya doon. Tapos ngayon, wala siyang CR dito. Sa akin yan, nagdudumi siya, itatapon ng mga anak ko. Lilinis. Ang bait mo naman, Andrea. Ilang taon nyo nang inaalagaan? Ilang taon ka nang tumutulong nag-aalaga kay tito? Simula po yung ganyan po siya. Bakit mo siya tinutulungan? Siyempre po, tito ko eh. How much you love your tito? Kaya, Naawa ka ba kay tito? Ba't ka umiiyak? Ba't ka lumuluha? Kasi naalala niya yung, yaya po siya yung kasama ko nung pumunta kami ng Magra. Na nakita niya, tito niya nanlilimos. Oo. Tapos? Sabi niya, pag nakagraduate siya, nakatapos siya, maganda na buhay niya, makapagtrabaho siya, hindi niya naman lilimos tito niya. Hindi mo na paglilimusin yung tito mo. hindi po. Bakit? Siyempre po, para kasi kaming yung po, nakakaano po sa amin. Kami yung kamag-anak, di namin matulungan. Mahirap din po kasi kami, di naman po kami mayaman. Ganun. Kaya po kapag minsan, pag sinasabi namin na huwag ka natin mamalimos, tumatakas po talaga siya. Tumatak. Kasi gusto niya din po eh. Kaya yun, na lang po kami. Bibigla na nandun na pala po siya sa Magra para lang po mamalimos. Kaya, yun po. Kasi si mama po may trabaho din po kasi maliliit din po kami mga kapatid. Kaya, Ikaw ba'y panganay? Ano ka? pangatlo po. Pangatlo. Yung kuya po kasi, Nag-aaral ka pa. ako na lang po yung nag-aaral. Ay, ikaw na lang. Okay. Anong year ka na? Grade 11 po, magda-12 po. Okay. Sige, ganun lang. Pagtiisan na lang natin. No? Tulong-tulong naman na tayo. Opo. May sabi nga ni God, hindi araw-araw ganito. Umiikot ang mundo. Malay mo, paggising mo sa isang umaga, sa inyo naman sisikat yung magandang araw. No? Praise God. Yes. Hintayin lang natin na sumikat ang araw na para sa atin. Opo. Yun din yung aking sinasabi sa aking sarili. Na balang araw, mas makakatulong pa ako. Kaya, nagawa ko yung mga bagay-bagay na abot lang ng aking makakaya at maging masaya lang tayo Opo. sa mga bagay kung ano ibigay sa atin ni God. Basta magtiwala lang tayo kay God. Hindi ibibigay ni God yung mga bagay-bagay na hindi natin kaya. Lalong-lalo na sa'yo, Andrea. Mag-aral kang mabuti. Maging inspirasyon sana sa'yo si Tito, si Mama mo. Nakikita mo kung ano yung paghihirap nila. No? Basta, ayun, tuloy-tuloy lang pilitin mo nga pagtapos ng pag-aaral, no? Sana hindi ka magbago
kung gaano mo kamahal ang iyong pamilya, hanggang sa pagbuo mo rin ng pamilya, sana ganyan ka. Once na tinuloy-tuloy mo yan, ang pagpapala ng Panginoon ay sa iyo. No? Sige. Ayoko na umiyak. Kaya mga kababayan, sana sa mga makakapanood ng video na ito, kung sino man po ang mga kaluwag-luwag, pwede natin po silang tulungan kahit pa piso-piso lang pag pinagsama-sama para may pambili ng gamot si tatay. Gaya ng sinabi ni nanay, hindi po sila makabili kasi may mga anak si nanay na pinag-aaral at sobrang hirap din po ng buhay. Pero sa ngayon, nagbibigay ako ng kaunting tulong. Pagpasensyahan nyo na po. Pero ipag-pray natin, sana makabalik ako dito. No? Ayan. Kuya. Ikaw. Tay, Sa may kanya 5,000 akong dala. Sana makatulong sa'yo. Tanggapin mo. Kaya? Salamat, tay. Gabayan ka ng Panginoon, tay. Laban lang. Okay. Ano sabihin mo? Salamat daw po sa inyong lahat. Walang ano man, tay. Para sa inyo po yan. Pasalamat tayo kay God. Kasi po, ginaid ako ni God para mapuntahan kayo dito. Salamat. Wala akong idea, wala akong alam kung ano man. Basta lagi ko lang pinagpipray, God, dalhin mo ako sa mga taong karapat dapat tulungan. Kaya kung ano man na na-receive nyo ngayon, blessing po galing kay God. Hindi po kay Daddy Frankie. Kasangkapan lang po ako. Kaya ingatan nyo po, sana magamit sa ano, no? Sana makabalik ako, Nay. Thank you so much po. Salamat. Ano eksaktong lugar ito, Nay? Ano po? Barangay Kalimag. Bayan na, lugar na. Ano po? General Jeremiah Alvarez. Okay. So, yan mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na sumusuporta at nagmamahal kay Daddy Frankie. Nagmamahal sa Team Daddy Frankie, maraming salamat. At isang tatay o isang pamilya na naman ang naabutan natin ng tulong dahil din po sa inyo, sa inyong panonood, pag-share at pagsuporta sa akin. Gaya na aking paulit-ulit sinasabi, hindi po magagawa ng Team Daddy Frankie kung hindi rin po sa inyong suporta. Maraming salamat po, Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Salamat! Salamat. Patuloy tayong manalig sa Puong May Kapal. Maririnig din niya tayong lahat. Hanggat kaya ko, mga kababayan, tutulong at tutulong tayo sa mga nangangailangan. Mga kababayan, para sa mga nais magpaabot ng tulong kay tatay, pinansyal man o gamit, makipag-ugnayan lang po kayo sa ating Facebook page, Daddy Frankie Official. Maraming salamat po. God bless.